Samantala, mabilis na humantong sa madugong saksakan ang simpleng pagtatalo sa pagitan ng mag-live-in partner sa Kabangkalan, Negros Occidental. Walang nakaligtas sa magkasintahan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang mag-live-in partner matapos nagsaksakan sa Purok Eucalyptus, Barangay Tabugon, lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Marily Santinyama, 26 anyos, at ang kanyang live-in partner na si Fernan Pacunlay, 30 anyos, pawang mga residente ng nasabing lungsod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Roberto Injape, hepe ng Kabangkalan City PNP, nag-aaway ang mag-asawa na humantong sa pananaksak na ikinasawi nito. Didon dispat si Marily habang dinala pa sa ospital si Fernanda Bago, inilipat sa lungsod ng Bacolod, subalit dineklarang dead on arrival bago dumating sa nasabing lungsod ang biktima. Sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, hindi nagustuhan na bumalik pa sa lungsod ng Bacolod ang asawa para magtrabaho na humantong sa nasabing krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumiretso sa tindahan ng delivery truck na may kargang mga LPG tanks sa Barangay Lopez Vito, bayan ng San Joaquin, Iloilo. Ayon sa pag-imbestiga ni Police Captain John Chrysler Ledesma, officer in charge ng San Joaquin Municipal Police Station, nawalan ng kontrol sa manibela ang driver ng truck habang pababa na sa palikong kalsada. Madulas ayon sa pulis ang kalsada dahil na umulan. Galing sa lalawigan ng Antique ang delivery truck at papunta sa Iloilo City nang naaksidente. Walang nasugatan sa aksidente ayon kay Captain Ledesma. Ngunit nasa custody ng pulis ang driver at nakausap na rin ang may-ari ng tindahan para sa settlement. Para sa MBC TV Network News, ito si RH39, Aini Grace Bravo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Timbog sabay bust operation ng isang street-level individual drug personality na kinilalang si Berliso Mamaril Jr., 30 anyos. Sa isinagawang operasyon ng PNP alas 3:00 ng hapon sa Barangay Poblacion District 3, Posorobio, Pangasinan. Sa ulat ni Acting Chief of Police Major Jordan Tomas, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tuwan sa Drug Enforcement Unit kung saan isa ang nagkunyaring buyer at binintahan ng suspect ng 2 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang Cebu kapalit ng mark money at agad siyang inaresto. Nasamsam sa suspect ang mark money at ang illegal na droga na nakumpiska rito ay tumitimbang ng 2 gramo na may street drug price na 13,600 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap na asunto ngayon ng suspect na nasa likod ng Rias na bakal ng Posorobio Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo Aris, 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Arestado ang itinuturing na top 1 city-level high-value individual sa illegal na droga matapos isagawa ng mga otoridad ang isang search warrant operation sa Purok San Ignacio Lambo, Barangay Indangan, Davao City, Mayo 20, 2025. Kinilala ng Davao City Police Office o DCPO ang suspect sa alias na Bert, 40 anyos, residente sa nasabing lugar. Batay sa report ng kapulisan, isinagawa ang operasyon dakong alas 11 ng tanghali kung saan nakumpiska mula sa suspek ang isang malaking pakiti sa hinihinalang Cebu at may 4 pang pakiti na pareho ring naglalaman ng iligal na droga. Na-recover din mula sa suspek ang isang rectangular na kahon na ginagamit na lalagyan ng mga kontrabando. Tinatayang nasa halagang 57,800 ang kabuuang halaga na nakumpiskang hinihinalang Cebu. Ang mga ebidensya ay dinala na sa Police Station 13 sa Mandog para sa wastong disposisyon habang nasa kustodiya na ng kapulisan ng suspek at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.